Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali sa Angeles City sisimulan na ngayong araw. Department of Justice makikipag-usap sa Philippine National Police para sa revocation ng mga baril na pagmamay-ari ni Senator Ronald De La Rosa. Video presentation ni Senator Amy Marcos, tinawag ng isang mambabatas na kahihiyan sa Senado. PNP tiniyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation sites sa Parola Compound matapos ang malaking sunog. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. paalis na ngayong hapon papuntang Japan para sa state visit. At ilang hakbang para sa mas ligtas na kalsada, tatalakayin ng Department of Transportation at stakeholders sa pagsasagawa ng Philippine Road Safety Summit 2026. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Martes, May 26, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Lack of merit. Ito ang nakasaad na dahilan sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kung bakit hindi nito pinaboran ang kahilingan ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alamin natin sa report ni Dante Amento. Sa resolusyon ng Supreme Court en banc na isinapubliko kahapon, ipinaliwanag ng hukuman ang dahilan ng pag-dismiss sa aplikasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang Temporary Restraining Order o TRO. Layon sana ng nasabing petisyon na pigilan ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-aresto o pagdetine sa senador base sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC na walang kaukulang arrest warrant mula sa korte sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, bigo ang mambabatas na ipakita ang lahat ng kinakailangan para mabigyan siya ng TRO. Ayon sa korte, hindi nito napatunayan na mayroon siyang malinaw na karapatan na dapat protektahan ng batas sa kasalukuyan. Ang mga karapatang iginigiit niya ay itinuturing na contingent o nakadepende pa sa magiging desisyon ng korte sa mga mas malalim na isyu, tulad ng bisa ng ICC warrant matapos ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute at ang kapangyarihan ng Pangulo na ipatupad ito. Ayon sa mga naunang desisyon, ang injunction ay hindi ginagamit para sa mga karapatang hindi patiyak o doubtful. Sinabi ng korte na walang patunay ng aktwal o material na pag-atake sa mga karapatan ni Senator De La Rosa. Binigyang din ng SC na ang senador ay nabigyan ng protective custody ng Senado na mismong humadlang sa anumang tangka ng pag-aresto sa kanya. Pinagbatayan din ng korte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong May 13, 2026 kung saan sinabi nitong wala siyang inilalabas na utos na arestuhin ang senador. Dahil hindi napatunayan ang pagkakaroon ng legal na karapatan sa puntong ito, sinabi ng korte na wala ring irreparable injury o pinsalang hindi na malulunasan na maaaring mangyari. Pinuna ng korte na ang very urgent manifestation na isinampa ni Senator Bato ay puno ng mga hindi beripikadong ulat at aligasyon. Binigyang din ng SC na sila ay hindi trier of facts at hindi maaring maglabas ng TRO base lamang sa mga sitwasyong speculative o haka-haka lamang. Dahil dito, nananatiling nakabinbin ang main petition ni De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa certiorari at prohibition, ngunit hindi sila nabigyan ng pansamantalang proteksyon habang dinidinig ang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nais makipag-usap ni Justice Secretary Frederick Bida kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa posibleng pagpaparevoke sa lisensya ng mga baril na pagmamay-ari ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
Samantala, magpapadala naman ng sulat ang DOJ kay Attorney Jimmy Bondoc upang hilingin ang partisipasyon nito para ituro ang kinaroroonan ng senador. Ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, may panibagong update ba ang Department of Justice patungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa? Aga, patuloy pa rin ang paniniwala ng Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon pa nga sa DOJ, may mga law enforcement na rin na nakabantay sa mga backdoor exit na posibleng pagdaanan nito palabas ng Pilipinas. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. At dahil itinuring na ng National Bureau of Investigation na armed and dangerous ang senador, planong makipag-usap ni Justice Secretary Frederick Bida kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa revocation ng lisensya ng mga baril na pagmamay-ari ng senador. I expect that the PNP should have done that yesterday, and I'll give a call to the PNP. Basically, there's an arrest warrant, and the PNP, gun ownership and having a license to gun ownership is not a right but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be have its tools and its mechanisms limited. I'll talk to General Nartates about that, and I expect that it should be revoked as soon as possible. Samantala, magpapadala naman ng sulat ang Department of Justice sa Legal Counsel ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc. Ayon kay Secretary Bida, ihilingin nila sa abogado na makipag-cooperate ito upang ituro ang kinaroroonan ni Senator De La Rosa. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes. Aga, patuloy naman ang panawagan ni Secretary Bida kay Senator Bato bilang isang opisyal ng pamahalaan na sumuko na lamang. Kaya mo ng ating update mula rito sa Department of Justice sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Bagamat walang palit liderato na nangyari sa Senado kahapon, hindi pa rin sumusuko ang minorya sa pagtutulak kay Senator Sherwin Gatchalian para humaliling pinuno ng Senado. May ulat si Jed Neresina. Walang naganap na pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon May 25. Sa kabila ito ng pagnanais ng minorya na gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, ayon kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri na miyembro ng Senate Minority. Bagamat bigo pa rin silang makabuo ng kinakailangang bilang para mapalitan ang Senate leadership, hindi natitigil ang pakikipag-usap nila sa iba nilang kasamahan na nasa mayorya. Sige, doon tanungin ko may numero. Wala pa. Of course, alam mo, medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Tumanggi muna ang senador na pangalanan o banggitin sino ang kanilang kinakausap na lumipat sa kanilang panig. Gayunpaman, gaya ng ibang miyembro ng Senate Minority, buo ang tiwala ni Senator Zubiri kay Senator Gatchalian para pumalit bilang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Senator Win is the most acceptable candidate to all of us kasi maganda naman yung handling niya sa finance chairmanship niya pagka head ng finance committee. Nakita very fair, very transparent, and that's what we want. And of course, he's also a consultative leader. So hopefully we get one or two more from the majority bloc. Kaugnay nito, kahit pa ilang araw na lang ang natitira bago ang Sinige adjournment, hindi aniya sila nawawalan ng pag-asa na makabuo ng sapat na bilang na kinakailangan para magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi ni Senator Amy Marcos ang ipinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado nitong Lunes, May 25, kaugnay ng umano'y planong charter change na may kinalaman sa susunod na halalan. Bagamat sinabi ng senadora na nasaktan siya sa naging reaksyon ng kanyang mga kapwa mambabatas, nagpasya siyang ipaalis ito mula sa record ng Senado matapos ang ilang diskusyon sa sesyon. Sa kabila nito, iginiit ni Senator Marcos na dapat tiyaking hindi magkakaroon ng term extension at matutuloy ang 2028 national elections. Tunay na nakaka-offend ang mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Kahihiyan sa Senado ang ginawang video presentation ni Senator Amy Marcos ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Tingog Party List Representative Jude Asidre. Gate pa nito, maituturing itong political vandalism. Makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may nais bang gawing aksyon ang kongresista sa video presentation ni Senadora Marcos? Ella, mas mataas na standard ang kailangan mula Senado para sa Senado, mga kasamahan at publiko. Yan ang giit ni House Committee on Higher and Technical Education, Tingog Party List Representative Jude Asidre, na tinuliksa ang ginawang video presentation ng Senadora sa sesyon ng Senado kahapon araw ng Lunes, May 25. Ayon sa kongresista, kahiyan sa Senado ang ginawa ng presidential sister na ginamit umano ang Senate floor para palakasin ng isang material na bumagsak matapos suriing mabuti. Mas matindi niya ang ginawa ng senadora kaysa pahinain ng sariling argumento. Ipaalaala sa publiko kung bakit maraming Pilipino ang sawang-sawa na sa politikang nakabatay sa intriga at paratang. Babala ng kongresista, kung magiging normal ang ganitong gawain, maaari na lang anyang magpakita ng video ang sinumang opisyal ng gobyerno, magpalutang ng sabuatan at hayaan ng social media na makapinsala bago makahabol ang katotohanan. Tinawag niya rin itong political vandalism. Samantala, wala pang pahayag mula kina House Speaker at Alright, balikan po natin ang pag-uulat niyan maya-maya lamang ni Rosalie Coz. Inihayag ni Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na wala silang anumang impormasyon tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan o kalagayan ng mambabatas. Ayon sa legal team ni de la Rosa, bagamat nakahanda silang magsumite ng formal na tugon o answer sa mga hiling ng gobyerno, hindi nila alam kung nasaan ang kanilang kliyente sa kasalukuyan. Tiniyak din ni Attorney Bondoc sa publiko at sa mga ahensya ng pamahalaan na walang basihan ang mga hinalang ang senador ay armed and dangerous. Binigyang diin niya na batay sa kanyang personal na kaalaman, ang senador ay nananatiling isang officer and a gentleman anuman ang lumalabas sa media. Ipinaliwanag ng kampo na sadya nilang piniling huwag malaman ang lokasyon ng senador upang mapanatili ang isang hindi politisadong perspektibo at mas mapagtuunan ang isang academic na pamamaraan sa paghawak ng kaso.
Nagpahayag din sila na kahandaang makipagtulungan sa gobyerno, lalo na kapag nagbigay na ng linaw ang High Court tungkol sa mga mahihirap na katanungan sa batas na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Ilang opisyal ng 3 ahensya ng pamahalaan na humarap sa House Justice Committee noong tinatalakay pa lang ang mga reklamo kay Vice President Sara Duterte ang nakatakdang ipresenta ng House Prosecution sa impeachment trial. Partikular ito sa Article of Impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. May ulat si Rosalie Coz. Nakatakdang ipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Ito ang kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang kongresista ang lead prosecutor para sa Article of Impeachment na hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ang mga nasabing opisyal ay humarap sa House Justice Committee ng dinggin ng panel ang 2 impeachment complaints laban kay VP Duterte. Bukod sa 3 ahensya, pinag-aaralan pa kung kabilang sa ihaharap ng prosekusyon ang Bureau of Internal Revenue kaugnay ng tax records ng pangalawang Pangulo. I can speak for unexplained wealth. No? So, pasok pa rin po yung previous House proceedings, resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, may isasalang din po ito. Yung BIR, pinagpapasyan pa ho namin kung isasalang ho namin. Samantala, bukod sa private prosecutors, kailangan din ng House prosecutors ng tulong ng financial experts. We're also getting volunteer, aside from the lawyers, yung mga financial experts, no? And accountants, auditors, no? To look into the documents. Baka may ma-miss out kami ng mga financial analysis doon po sa MLC records, SALENS, no? Para more or less complete yung pong presentation namin when we get to trial. Inihayag din ng kongresista na planong magsagawa ng campus tour ang House Prosecution Team bago pa magsimula ang paglilitis kay VP Duterte sa Hulyo. Layo nitong maipaliwanag sa publiko ang impeachment process at maisulong ang pakikilahok ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagbabantay sa isyong ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan natin ang ulat ni Rosalie Coz mula sa House of Representatives. Yes, Rosalie. Aga, mas mataas na standard ang kailangan mula kay Senadora Amy Marcos para sa Senado, mga kasamahan niya at publiko. Yan ang giit ni House Committee on Higher and Technical Education, tingong Party List Representative Jude Asidre, na tinuliksa ang ginawang video presentation ng Senadora sa sesyon ng Senado kahapon araw ng Lunes, May 25. Ayon sa kongresista, kahihiyan sa Senado ang ginawa ng presidential sister na ginamit umano ang Senate floor para palakasin ang isang material na bumagsak matapos suriing mabuti. Mas matindihan niya ang ginawa ng senadora kaysa pahinain ang sariling argumento ay ipaalaala sa publiko kung bakit maraming Pilipino ang sawang-sawa na sa politikang nakapatay sa intriga at parata. Babala ng kongresista kung magiging normal ang ganitong gawain, maaari na lang anyang magpakita ng video ang sinumang opisyal ng gobyerno, magpalutang ng sabwatan at hayaan ng social media na makapinsala bago pa man makahabol ang katotohanan. Tinawag niya rin itong political vandalism. Samantala, wala pang pahayag mula kina House Speaker at 6th District Representative Faustino Bodil III at Deputy Speaker South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez matapos makasama sa video presentation ni Senadora Marcos na nakipagpulong umano kay dating Senate President Tito Soto para pag-usapan ang tungkol sa charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Una nang itinanggi ito ni Senador Soto. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsumite ng waiver ang legal team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa hindi nito personal na pagdalo sa unang status conference na itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa May 27. Kalakip ng naturang waiver ay ang pirma ng dating Pangulo
alinsunod sa kautusan ng hukuman. Ayon sa dokumentong inihain ng lead counsel na si Peter Haynes, ipinagkatiwala ni FPRRD sa kanyang mga abogado ang pagharap sa lahat ng procedural matters ng hearing. Inaasahan tatalakayin sa naturang conference ang petsa ng pagsimula ng paglilitis, listahan ng mga testigo at lengguwahe na gagamitin sa paglilitis at iba pa. Pangungunahan ni na Judge Joanna Kerner, Juris Kibom Paik at Nicolas Gilu ang status conference kaugnay ng kasong crime against humanity ng dating Pangulo. Formal nang sinampahan ng plunder at technical malversation charges sa Office of the Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na reserve fund ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon sa complainant at public health advocate na si Dr. Tony Leachon, nangyari ang ginawang diversions ng pondo noong 2025, noong Finance Secretary pa si Secretary Recto. Ayon pa kay Dr. Leachon, hindi lamang ito isyung legal, kundi issue din ng moralidad dahil ang 60 billion pesos na pondong inalis sa PhilHealth ay maaari sanang makasagip ng buhay, makatulong sa mga ospital at nakapagbalik ng dignidad sa mahihirap na pamilya. Iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na walang kwenta at harassment case lang ang isinampang reklamo laban sa kanya. Kaugnay ito ng inihaing reklamong plunder at technical malversation ni Public Health Advocate Dr. Tony Leachon dahil sa paglipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na reserve fund ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon kay ES Recto, wala nang silbi ang kaso dahil naibalik na sa PhilHealth ang naturang pondo at hindi rin umano siya nakinabang dito. Iginiit ng opisyal na tila nag-audition lang anya si Dr. Leachon para sa posisyon sa susunod na administrasyon. Inamin ng Malacanang na inaasahan na nito ang tungkol sa paglabas pa ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban sa iba pang personalidad na sinasabing co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity charges. Ngunit wala umano itong impormasyon kung may paparating na. Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Sisimula na ngayong araw ang retrieval at clearing operations ng Unified Command System sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Ito ay matapos i-terminate kagabi ang search and rescue operation dahil wala nang nakitang senyales ng buhay sa ilalim ng guho. Makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano na ang gagawin nila ngayong magsisimula na ang retrieval operation? Ibig sabihin gagamitan na ng heavy equipment upang makita yung mga individual na hinahanap dito sa loob ng Gumuhong Gusali. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, maingat na inassess ng Unified Command System ang sitwasyon at nagsagawa muna ng konsultasyon sa mga eksperto bago sila magdesisyon na i-terminate ang search and rescue operation at mag-shift sa retrieval operation. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, hanggat maaari ay nais nilang makapaglabas o makapagsalba ng buhay ng mga nawawala. Ginawa nila ang lahat ng posibleng paraan. Ngunit matapos gamitin ang iba't ibang pamamaraan upang matukoy kung may buhay pa sa loob ng Gumuhong Gusali tulad ng life locator at canine dogs, napagdesisyonan ng itigil na ang rescue operation. Ngayong umaga, nagsasagawa na ng clearing dito sa paligid ng Gumuhong Gusali
para makapasok yung mga heavy equipment. Sabi ng Information Officer ng Angeles City, hanggang ngayon ay di pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang may-ari at maging ang kontraktor ng gumuhong gusali. Tanging ang nagpakilalang kaibigan ng may-ari at isang engineer o site engineer ang pumunta sa kanila. Pero nag-utos na rin ang LGU na magbuo ng composite team para simulan na sa lalong madaling panahon ang investigasyon. Nakipag-ugnayan na rin umano sila LGU sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga kaanak at pamilya ng mga biktima. At sa ngayon ay i-restore na yung kuryente dito dahil mula nung gumuho itong gusali, apektado yung mga residente dito na walan sila ng power supply at maging yung mga business establishments. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pananaguti ng lokal na pamahalaan ng Pampanga ang may-ari ng gumuhong istruktura sa Angeles City dahil sa paglabag sa building permit. Batay ito sa inisyal na investigasyon, sinasabing nadagdagan pa ng isang palapag ang naturang gusali kumpara sa orihinal nitong plano. Narito ang ulat ni JP Nunez. Imbis na siyam na palapag, nadagdagan ng isa pang palapag ang itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na gumuho nitong weekend. Kabilang ito sa posibleng dahilan kung kaya't gumuho ang naturang building na under construction. Ayon kay Mayor Carmelito Lasatin II, kailangang mapanagot ang mismong may-ari ng gumuhong gusali. Anya, siyam na palapag lamang ang inaprobahan nilang itatayong building, ngunit umabot na ito ng 10 palapag. Wala rin sa aprobadong building permit ang paglalagay ng swimming pool sa itaas ng gusali. Mali rin na may barracks sila sa loob ng ginagawang gusali. Sa ngayon, nasa Japan ang may-ari ng ginagawang hotel at kailangang umuwi ito para sa investigasyon at harapin nito ang ginawa nilang pagkakamali. Kaya nga, kailangan maimbestigahan to para kung sakali man na meron silang ginagawang additional dun sa pinupost nilang proyekto nila or sa building na bigla silang nag-a-adapt ng swimming pool, no? Kailangan na maimbestigahan. Samantala, patuloy na naghahanap ng signs of life ang mga rescue personnel para matukoy kung mayroon pang mga buhay na natabunan ng debris ng gumuhong gusali. May plano ang Bureau of Fire Protection na sakaling wala ng signs of life silang makuha sa insidente ay gagamit na sila ng mga heavy equipment para sa pag-aalis ng debris. Unang nagsagawa ng mano-manong pag-aalis ng debris ang BFP. But we are conducting thermal scanning for signs of life dun sa ating 4 quadrants, yung 1, 2, 3, and 4, to make sure po talaga na kung sakasakaling meron pa tayong signs of life ay mapuntahan pa natin. Pag may nakita pa tayong buhay ulit, we will continue our rescue operation. Kahapon umakyat na sa 4 ang kumpirmadong mga nasawi dahil sa insidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na namang nagpatupad ng dagdag presyo sa diesel, gasolina at kerosene ngayong araw. Tumaas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nadagdagan naman ng halos 2 piso ang halaga ng bawat litro ng diesel. Nagpatupad rin ng price increase sa kerosene na umaabot ng 1 peso and 45 centavos per liter. Samantala, batay sa ulat ng Department of Energy, as of May 22, umaabot na lang ng 44 na araw ang kabuang average fuel supply ng bansa. Pinakamaraming supply pa rin ang kerosene na aabot pa ng mahigit 138 days. At ang pinakakaunti ay ang diesel na maaaring umabot na lang ng 41 araw. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Batay sa huling abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 6 na oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng pagnipis ng pasobrang supply ng kuryente kung saan halos 2,500 megawatts
ang kinailangan ng kuryente habang mahigit sa 2,600 lang ang available capacity ng grid. Ayon sa NGCP, nadagdagan pa ang mga power plants na naka-force outage habang bagsak pa rin ang 3 malalaking coal plants at mataas ang demand sa Visayas. Sa kabuuan, 23 planta na ang naka-force outage habang 14 naman ang nagsusupply sa mas mababang kapasidad. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Asahan na ang muling pagtaas ng singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco, bunsod ng sunod-sunod na red alert sa Luzon grid nitong Mayo. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, umabot sa hanggang 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa spot market noong kasagsagan ng red alert mula May 13 hanggang 15. Sinabi ng Meralco na lumobo rin ang demand sa kuryente dahil sa matinding init kung saan nalampasan pa ang naitalang peak demand noong nakaraang taon. Dagdag ng kumpanya, mas mataas na konsumo sa cooling devices at kakulangan sa supply ng kuryente ang nagtutulak sa pagtaas ng presyo sa electricity market. Dahil dito, inaasahang mararamdaman ng mga consumer ang posibleng dagdag singil sa susunod na billing cycle sa Hunyo. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment si dating Senator Francis Tolentino kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni dating Labor Secretary na si Bienvenido Laguesma. Positibo naman ang naging tugon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa pagkakatalaga sa dating senador na sinabing umaasa sila na magbubukas ito ng bagong yugto ng mas tapat, bukas at makabuluhan dialogo sa pagitan ng mga manggagawa, DOLE at ng Administrasyong Marcos. Giit din ng grupo, dapat agad natutukan ng bagong kalihim ang mga matagal ng panawagan ng mga obrero, kabilang ang mas mataas na sahod, seguridad sa trabaho, pagwawakas sa endo at contractualization at ganap na paggalang sa mga karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak naman ng bagong Labor Secretary na sisikapin niyang maipatupad ang lahat ng batas upang maiangat ang dangal ng manggagawang Pilipino. Ubo ay nagpabalik sa national government para tululong, palakasin alay ng manggagawa, papalakas din ang ating ekonomiya. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nagbigay ang Philippine National Police ng kinakailangang tulong kabilang ang pagbabantay sa mga evacuation site matapos ang malaking sunog sa Parola Compound sa Maynila. Nasa 2,000 pamilya ang inilikas doon nitong weekend. Makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Kaya may nakikita ba ang pulisya na pwedeng manggulo o pagmula ng kaguluhan sa mga evacuation sites? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Dikit-dikit kasi ang mga tao sa mga evacuation center kaya nais ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na bibigyang proteksyon lalo na yung mga kababaihan, bata at mga senior citizen. Kaya naman pinakilos na nga ni General Nartates ang mga unit ng pulisya para tumulong sa mga evacuation centers sa Parola Compound sa Maynila. Ito matapos nga maganap ang malaking sunog noong weekend. Layo nito na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Inuutos din ng general ang mas maigting na presensya ng pulisya sa mga lugar habang binigyang diin din ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Bahagi ng direktiba ayon sa general ay tiyaking maramdaman ng mga kababaihan, bata at nakatakda ang kaligtasan sa gitna ng sitwasyon sa evacuation center. Maglalagay din aniya ng mga police help desk sa mga evacuation center para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nawala ng tirahan.
Sinabi pa ni Gerald Artates, tutulong din ang lokal na pulisya sa Bureau of Fire Protection sa paggagawa ng investigasyon. Sa naturang sunog, higit 2,000 pamilya ang naapektuhan na umabot sa Task Force Bravo hanggang 4:10 ng hapon noong Sabado at Task Force Charlie bandang 5:50 ng hapon habang idiliklara namang fire out ang sunog bandang 12:50 ng madaling araw noong Linggo. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. May ilang mga dating tauhan, si dating ako Bicol Party List Representative na si Zaldico, ang handa umanon tumestigo hinggil sa male-maletang mga pera na umano'y galing sa flood control project. Ayon kay Attorney Levy Baligod, nasa 4 na individual ang nakahandang magbigay ng kanilang mga salaysay hinggil sa kanilang nalalaman at naging partisipasyon sa naturang operasyon. Bago ito, kasamahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Zaldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. At the very least, 4. Samantala, nagbigay naman ng hamon si dating Congressman Mike Defensor sa mga mambabatas hinggil sa pag-iimbestiga sa isinawalat na 18 ex-military. At hinahamon ko pa rin nga hanggang ngayon ang Kongreso at ang Senado. Patawag nila yung 18 Marines. Kung tingin nila nagsisinungaling at walang katotohanan yung mga sinasabi, edi tingnan nila at akihin nila at talagang sirain nila yung testimonya. Pero katulad na sinabi ko, pag ikaw nagsasabi ng totoo, mahirap kang pawalang katotohanan o sabing kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Hiniling ng Renacimiento Manila at Save Aracetos Movement kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpapatigil ng pagpuputol ng mga puno sa Maynila. Ginikwestiyon ng grupo ang kakulangan umano sa transparency at public consultation sa pagtatayo ng Southern Access Link Expressway o SALEX at ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Ang pagpapatuloy umano ng pagpuputol ng puno ay hindi nakatutulong para sa kampanyang Make Manila Great Again. Paalis na ngayong hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Japan para sa 4 na araw na state visit. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, may live report si Nel Maribuhok. Nel, ano ang unang schedule ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa Tokyo, Japan? Yes, Ella, base June na ipinadala na lang ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Tokyo, Japan. Bandang 1:00 ng hapon magalin ni Pangulong Marcos at ilang miyembro ng gabinete di sa Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City. Bago ay magbibigay muna ng Pangulo ng pre-departure speech kung saan didetaya ang pakay ng pagbisita niya sa Japan. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Shinzo Taichi PM. Ang Ministry of Foreign Affairs, sila mahalagang kasunduan, kaugnayan sa defense, ang lalagdaan ng Philippines, Japan. Yan muna ang ating update, Sarah. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagpupulong-pulong ngayong araw ang ilang kinatawan ng Department of Transportation at mga stakeholder para sa pagsasagawa ng Philippine Road Safety Summit 2026. Target na pag-usapan dito ang ilang hakbang para sa mas ligtas na kalsada sa bansa. Mula sa Pasig City, narito ang report ni Asher Katapan Jr. Live. Asher, ano yung mga isinusulong na proyekto sa isinasagawang Philippine Road Safety Summit ngayong taon? Aga opisyal na ipipresenta ang isang bagong plataforma na kokolekta at mag-aanalisa ng mga datos ng road crash o mga banggaan sa kalsada sa bansa.
kasabay ng pagsasagawa ng Philippine Road Safety Summit 2026 ngayong araw. Project Collection, Recording, and Analysis of Traffic Incidents Data o CREATE. Ito yung sinusulong ng bagong plataforma na pinahusay ng University of the Philippines Diliman National Center for Transportation Studies o UPNCTS. Layo nito na tukuyin ang mga lugar kung saan matataas ang naitatalang road crashes, tayahin ang economic cost ng mga ito at siyasatin ang pagiging epektibo ng mga road safety intervention. Inaasahang makatutulong ito para sa data-driven policy decisions kaugnay ng road safety. Sa ganitong paraan, mapatitibay din ito ang suporta sa lehislatura, partikular na para sa pagbabalangkas ng national budget sa susunod na taon. Kaugnay nito, pagsasali puwersa ang iba't ibang kaukulang ahensya ng pamahalaan, pangunahin ng Department of Transportation o DOTR na lead implementor ng Philippine Road Safety Summit. Katuwang nito ang Land Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pa na mga kabilang na mga national agencies at pribado at civil society partners ng programa. Ito ay upang mapagkasundo ang iba't ibang paraan tungo sa kaligtasan sa kalsada at maitaguyod ang Vision Zero o Zero Road Fatalities. Sa tala ng DOTR, patuloy ang pagtaas ng mga road crash o banggaan ng mga sasakyan sa bawat taon. Sa kasalukuyan, aga inaasa magsisimula ang programa ng Philippine Road Safety Summit 2026 sa loob lang ng ilan pang mga minuto. Yan ang latest mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Sa kabila ng pagbaba ng mga naitatalang kaso ng dengue sa Baguio City, nagbabala pa rin ang pamahalaang lungsod na hindi pa rin dapat magpakampante ang mga residente. Ang detalye hatid ni Grace Doctulero live. Grace, bakit patuloy pa rin nagbabala ang pamahalaang lungsod laban sa dengue kahit bumaba na ang kaso? Yes, Ella, dahil posible pa ring dumami ang mga lamok lalo na sa mga pagpasok ng tag-ulan kaya hinikayat ang pamahalang lungsod ng Baguio ang mga residente na huwag magpakampante at panatilihing malinis ang kanilang mga bahay at paligid. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa dengue ay ang paglilinis at pag-aalis ng mga pinamumugaran ng lamok. Sinabi nito na dapat tuloy-tuloy ang clean up drive sa mga komunidad at hindi lamang dapat tag-ulan. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, nakapagtala ang lungsod ng 141 dengue cases na mas mababa kumpara sa 325 cases noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pero giit ni Magalong, hindi dapat maging kampante ang mga residente dahil mabilis dumami ang mga lamok kapag nagsimula ang mga tag-ulan. Binabantayan natin lagi yan. So again, dito sa natin, nire-remind uli natin yung ating mga preventive measures dito. Unang-una, kailangan itaob na naman natin. Yung taob na natin. Go around, visit your surroundings, at lahat ng mga, kasi nag-uumpisa na naman yung mga tagulan. At once na nagkaroon yan, nag-iipon na naman sa ating mga gutters, nag-iipon na naman doon sa ating mga paso, nag-iipon sa ating mga canals. Kaya nire-remind natin yung ating mga residente, mga barangays, na kung pwede sana, gumalaw lahat. Lahat dapat tayo gumalaw at inspekin. Hindi kakayanin lang ng local government yan. Bilang pag-iingat, nakataas na ang dengue alert sa Barangay Irisan matapos makita ang mataas bilang ng larva sa isinasagawang survey. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 12 ang naitatalang dengue cases sa nasabing barangay. Pinayuhan din ng pamahalang lungsod ang mga residente na agad magpatingin sa doktor kapag nakararanas ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng mga kasukasuan, pagsusuka at pagkakaroon ng rashes. Kanya-kanyang responsibilidad yan. At tingnan din natin yung mga ating mga pati pitcher ng tubig at yung mga pinaglalagyan natin ng tubig at yung mga pinaglalagyan natin ng mga pinag-istakan natin, yung mga drums. Kasi based doon sa aming survey na ginawa, yung surveillance natin,
na ginawa, lumalabas na isipin mo, picture na ng tubig, may kiti-kiti pa. Ibig sabihin, wala na talaga sanitation. At yung mga lugar na pinag-iipunan natin ng tubig o mga bagay-bagay, tulad ng mga pail at mga drums natin, inspekin din natin kasi doon din nakakuha rin kami ng mga kiti-kiti doon. Kaya kailangan gumalaw lahat. Ella, patuloy namang nakikiusap ang pamahalang lungsod ng Baguio sa mga residente na makipagtulungan sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagsimula na ang panibagong pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa iba't ibang bahagi ng Lebanon, kabilang ang Bekaa Valley. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na paigtingin pa ang kanilang military offensive. Nagsagawa naman ng 22 drone at rocket attacks ang Hezbollah bilang ganti sa tinatawag nilang paglabag ng Israel sa kasalukuyang ceasefire agreement. Bunsod nito, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawing sibilyan at militar habang higit sa 1 milyong mamamayan na ng Lebanon ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. 3 ang kumpirmadong nasawi matapos bumangga ang sasakyan sa isang elepante sa loob na Murchison Falls National Park sa bansang Uganda. Ayon sa Uganda Police Force, 4 pang sakay ng sasakyan ang nasugatan sa insidente na naganap noon Linggo ng gabi. Lulan umano ng sasakyan ang 7 opisyal mula sa Uganda Revenue Authority na bumiyahe mula Arua City patungong Kampala nang mangyari ang aksidente. Nanawagan naman ang Uganda Wildlife Authority sa mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa protected areas dahil madalas tumawid sa kalsada ang mga mababangis na hayop. Nanawagan ng Thailand Department of Disease Control sa publiko na huwag magpanik kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore. Ayon sa mga health officials, dominant variant na rin sa Thailand ang NB181 strain na siyang pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso sa Singapore. Sinabi ng mga otoridad na wala pang ebidensya na mas malala ang epekto ng naturang variant kahit mas mabilis umano itong makahawa at makaiwas sa immunity. Pinayuhan naman ng Thailand health officials ang publiko na ipagpatuloy ang basic health precautions tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa matataong lugar lalo na ngayong tag-ulan. Noong nakaraang linggo, umakyat sa 12,700 ang naitalang COVID-19 cases sa Singapore na mas mataas sa 8,000 kaso sa nakalipas na 2 linggong record. At bago po tayo magtapos, nais ko munang batiin ang aking kapartner, co-anchor sa kanyang 30th Sabbath anniversary. Sabi nga huli man daw at magaling ay naihahabol pa rin dahil ang alam ko nung May 24, anniversary mo, Aga. So, happy anniversary. At syempre, merong kaming pa-cake dito sa CNews. May pasabog Maraming salamat po. Syempre una po sa Diyos, sa Kuya Daniel at sa Seniors Family, UNTV sa inyo pong pagbati. Ang mahalaga sa atin, Ella, yung siyempre makagawa tayong palagi ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Yun po yung mahalagang bagay doon na ipagpatuloy po natin. Maraming salamat sa EP natin, kay Prima, Salonga at sa lahat ng ating mga EP dito sa Nagdiwang UNTV. din ng kaarawan si Prima. Oo nga, gayon din. Biyernes, tama ba ako? May celebrators din, celebrants din si Prima. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Alright. Na-surprise ka ba? Na-surprise ako. Kaya ito po ang ating babasahin at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating pong sandigan. Yan po yung nakasulat dito sa Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.